Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Nagtatanong siya sa mga OFWs sa Middle East. Sa mga nasa Middle East po, paki-clarify kung nasa bomb shelters na kayo as BBM said. Hindi ko masyadong narinig kasi ang alam ko, dalawang reporting pa lang ang Pangulo, o tatlo na ba? Sunday nag-report siya, after that nung may namatay na Pilipina, nag-report na naman. So nagsabi pala siya na kung nasa bomb shelters na kayo as BBM said. No. Pangulo nagsasabi ng mga kababayan natin sa Middle East, something like this ay safe naman dahil nasa mga bomb shelters sila. Nagtatanong si Sas. Sumagot naman ang mga nasa Middle East. Tingnan muna natin, people who reacted. 16,000 nag-react, 13,000 tumatawa, 2,300 nag-like. Okay, ito na ang mga sagot. Nits Maldita, wala. Nasa work po kami. Walang bomb shelter. Loraisa do Singayaw, Muscat, Oman at work. No non-existing bomb shelters. Maricar Serrano, may dovet at comforter ang bed namin dito sa flat. Does that count? Ay, hindi. Maricar Lavilla, wala pong bomb shelter dito sa Qatar. Pero so far safe naman po kami, halos lahat nasa kanya-kanyang mga bahay, working from home, karamihan. As per advice ng Ministry of Interior to stay indoors. And so far as the missile attacks are being intercepted naman. Wow, galing. May mga debris lang kasi nahuhulog, may natatamaan, that result to a total of 16 injuries so far, no casualty. Sas? So, gano'n lang, debris lang. Kasi, itong mga countries na kung saan may mga US military bases, naghanda na rin ang US ng defense system, air defense system kung tawagin, na most likely Patriot katulad sa Israel. So kahit ilang missiles ang ipaulan ng Iran, pag alis sa Iran yung missiles, natratrack down na yan ng US. So may timing na yan. Pag alis dito sa Iran, palipad din ng US yan. Okay sa Israel. Magsasalubong sila dito sa taas. Sasalubungin. So yung missiles puputok sa taas. Kaya magbangga naman. So less injury sa baba. Kasi kung example sa Israel may mga mangilan-ilan na lumulusot. Hindi na intercept. Diretso sa residential areas o building. Kaya doon namatay yung isang Pilipina. So nai-intercept. Ibig sabihin, handang-handa ang mga countries with US bases na salubungin ang mga missiles ng kalaban. Problema, tayo, dito sa Pilipinas, mayroong US bases dahil may EDCA sites. Nandito, yung malalakas na US Typhoon missile system na kinagagalit ng Russia at China. Tanong, kung lumala ang sitwasyon sa giyera at maisip ng Iran na gumanti sa mga aliado ng Amerikano at tayo paulanan ng missile sa Pilipinas, ano ang isasalubong natin? Zero. Wala tayong air defense capability. Kaya napakalaking risk
yung ginawa ng Marcos Jr. administration na inalaw nila yung Typhoon missile system ng US na papasukin sa Pilipinas at dito ngayon nakabase most likely nasa Northern Luzon at nakatutok sa China in case na magkagera sa Taiwan. Ano ngayon ang simba ko lang, nakunod. Kahit isang missiles lang, 2, 3 missiles ang ipabiyahe ng Iran papunta sa Northern Luzon. Huwag naman sana. Kasi marami akong kamag-anak sa Northern Luzon. Nandun ang mga roots namin. Sinong sasalubong? Yan ang hindi naisip ng Marcos Jr. administration. Bakit siya pumayag? Malaking sana huwag. Kasi doon sa ibang bansa, ulitin ko, may kanya-kanyang air defense system sa lubungan sa taas. Kaya safety ang mga So, lumalabas, wala sa bomb shelters ang ating OFWs. Ano bang inire-report ng Pangulo? Ano pa? Bisdak Taybay, nasa trabaho po kami. Walang bomb shelters na nag-exist. Safe kami dito sa country sa Dubai. Mas safe nga kami kesa sa Pinas Aileen Marasigan, saan daw ang bomb shelters sa United Arab Emirates? Taga Abu Dhabi ako. Rosalex Solarte, hindi, nasa work po. Pero in case, nakaredy and posted ang mga list of shelters in every governorate around Kuwait. Thank you, Kuwait, for securing our safety. Site May Solis, hindi po also bomb shelter sa Dubai. We're safe po. Nasa mga bahay lang kami, normal life working pa rin. Kahit mayroon man putok-putok na naririnig sa himpapawid, okay kami, still safe and protected by the UAE government. Wala bomb shelter dito sa UAE. Saan galing yung sabi ng Pangulo na ang mga OFWs nasa bomb shelter? Ano ba yan? Mr. President, the best reporter we had. Tuloy lang po ang sipag nyo, Ginoong Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mauna gid ni ang balay sa natagaan na mo yero. Mauna na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mauna gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan giling ka te. Pila ni dito Palman ikapat nito Ate pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na katuig. Upat na katuig. So mo nga inani na ang iyang itsura. Oo, sa upat katuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ate sukad nga upat na katuig wala pa mo nakapaltugero. Ay, manggod tungod sa kalisod, akong bana siya na operahan. Na nakabalik ni sa zero. Nakabalik mo sa zero. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Lisod gid kaayo tiba. So So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan.
lagi kay dili kay ko pagkakuan pang refresh among balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmusto ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.